Magandang araw mga boss, mamasyal muna kami. Samantalahin muna namin yung walang masyadong sasakyan sa daan. Kaya niyaya ko itong mga pisan ko na sa labas na lang kami mag-lunch. Actually mga boss, last Sunday pa, nandito na ako sa Tarlac para kahit paano mabawasan yung stress. Saan tayo pupunta? Baguio. Doon kasi nakursunadahan namin kainan sa Good Taste. Masarap daw doon. At isa pa sa purpose ko mga boss, habang nasa biyahe kami, sasagot muna ako ng mga tanong ng mga ilang customers. Kasi minsan mga boss or kadalasan yung mga tanong nyo, hindi ko na yung masagot dahil nga sa sobrang busy ko. Kaya kung hindi ko man nasasagot yung mga tanong nyo, humihingi na ako sa inyo ng pasensya. Tandaan niyo mga boss, wala naman akong shop. Tapos meron pa akong company na pinupuntahan para mag-check up ng mga sasakyan nila. At hindi lang yun mga boss, may mga dati na akong customer na mula noon hanggang ngayon, ako talaga yung nagbe-maintain ng mga sasakyan nila. Kaya nga halos 50-50 yung chances para magawa ko yung sasakyan nyo. Dahil nga siyempre naman, hindi na rin kaya ng katawan ko. Kaya yung iba naman, wag naman kayo magagalit kung hindi ko kayo mapagbigyan. Uunawain nyo rin sana yung kalagayan ko na mag-isa ko lang namang gumagawa. Ay siya nga pala mga boss, itong mga kasama ko, yung dalawang babae dito sa kaliwa, first cousin ko yan, tapos yung nasa kanan, misis ko po yun, at yung namang lalaki, first cousin ko rin yan, mga kapatid niya yung dalawang babae. Mga bata pa kasi kami mga boss, kami-kami yung magkakalaro, magkakasama-sama, kaya hanggang sa ngayon, kami-kami pa rin. Simulan ko na nga itong mga ilang tanong sa akin ng mga customers regarding nga sa mga nararamdaman nila sa kanilang mga sasakyan. Itong sagot ko mga boss, pwede kong sabihin general, pero pwede rin hindi siya general. Ibig kong sabihin, hindi naman sa specific na sasakyan doon lang pwede mangyari yun. Pwedeng sa ibang sasakyan mangyari din. Basta lagi niyong tatandaan, basic lang naman itong mga sinasabi ko or itong mga isasagot ko. Gaya nga nung unang nagtanong sa akin na pag inapakan niya raw yung brake pedal niya, may mga time matigas, may mga time malambot pag inaapakan niya yung brake pedal niya. Yung sasakyan niya mga boss, L300, pero hindi siya Euro 4, yung unang L300 na labas. Kaya ang sagot ko sa kanya mga boss, simple lang naman, kumbaga basic. Sabi ko, yung vacuum hose, i-check niya. Pwedeng may singaw. At yun nga mga boss, nang tumawag sa akin yung customer, doon nga nanggaling yung singaw sa vacuum hose na nakakonect nga sa hydrovac niya papunta sa alternator. Pag ganun mga boss, ang gagawin nyo lang naman, papalitan nyo ng hose. O kaya naman, kung emergency, nasa daan kayo nangyari, pwedeng balutan nyo yun ng electrical tape o kaya naman interior. Pwede rin mga boss, may mga magandang klaseng mga pandikit ngayon. Yung mga glue na pwede sa rubber, tapos mabilis siya matuyo. Pwede yun mga bossing. Kaya lang, siguraduhin nyo naman na napatuyo nyo maigi bago nyo i-start yung makina. Kaya ako naman nasasabi yan mga boss dahil nga sa ginawa ko na yan dati, maitiban pa nga yung ginamit ko eh. Tapos yung pangalawang experience ko naman dahil nga sa stay-in ako sa trabaho ko tapos may dumating na customer, yun nga yung pinaka-vacuum hose niya, nagkaroon siya ng hiwa, di tumigas yung preno. Ang ginawa ko naman nun, binalutan ko naman ng electrical tape kasi wala nang auto supply, wala na kami mabilhan ng hose eh. Kaya ganoon ang discarding ginawa ko. Eh kung sakaling iba naman yung pangyayari, matigas naman yung brake pedal mo tapos dahan-dahan siyang lumulubog. O ibang case naman yun. Hindi pwedeng sagutin yun ng sa vacuum hose nang gagaling yung problema. Ang pwedeng mangyari doon mga boss, pag ganun lumulubog yung brake pedal mo, check mo agad yung brake fluid, tignan mo kung nagbabawas. Kung hindi siya nagbabawas ng brake fluid, ang possible nun, yung brake master repair kit mo, yung goma doon mga boss, lumulusot na siya. Maaring napunit na yung goma o kaya naman pudpud na. Kaya ang nangyayari, pag inapakan mo yung brake pedal, medyo matigas pa tapos dahan-dahan siya lumulubog. Ayun, sa brake master repair kit yun pag ganun. Itong sinasagot ko mga boss, hindi ko sinasabing 100%. Basta tandaan nyo, doon lang muna kayo sa basic. Tingnan nyo, pag wala kayong alam, gaya nung nangyari sa kumpare ko, yung Hilux niya, nasa highway sila mag-asawa, tapos bigla na lang nung inapakan niya yung brake pedal niya, lumulubog dahan-dahan. Ang ginawa niya ngayon, siyempre, naghanap agad siya ng pinakamalapit na pagawaan. Eh nung makakita daw siya, ang gusto mangyari nung gagawa, palitan daw ng booster, tapos brake master assembly, tapos bubuksan pa yung apat na gulong. Eh kung yung kumpare ko, hindi mo maiisahan yun. Dahil alam niya yung mga ginagawa ko sa mga video eh. Ang ginawa niya, tsinaga niyang igapang yung sasakyan para may uwi niya. At pagdating sa bahay nila, kinabukasan, kinontak niya na ako.
Nung pinuntahan ko at ginawa ko yung sasakyan niya, pinalitan ko lang ng piston seal. Yung mga goma-goma lang sa piston ng brake master, yun lang ang pinalitan ko sa halagang 300 lang ata yun o 400. Naging okay na yung sasakyan niya. O di ba? Kung meron kang alam sa sasakyan, hindi ka basta-basta may isahan. Ito pa yung isang nakakatawang karanasan ko sa customer ko, mga boss. Nasa probinsya na yung customer ang bigla tumawag sa akin na pumirik daw yung sasakyan niya. Ganito, dahil nga sa babiyahe siya ng malayo, in-overhaul ko yung carburetor, pinalitan ko ng spark plug, in short, kinondisyon ko yung makina. Para pagbiyahe niya nga naman ng probinsya, walang problema. At after ko nga magawa yung sasakyan ni customer, alam niyo naman yung ugali ko, di ba? Nagro-road test ako, sinusubok ko muna bago ko ipalagay yung sasakyan. Di okay naman, walang problema. Smooth naman yung andar niya. Dito sa sinasabi ko mga boss, tandaan nyo yan, makakakuha kayo dyan ng idea. Di ganito na yung nangyari, nang malapit na siya sa probinsya nila, hindi ko nababanggitin yung tao mga boss, kasi baka mamaya ma-open pa siya. Bigla daw ko budget-kadjot yung sasakyan hanggang sa tumirik na. Kaya ang ginawa nila, naghanap ng mekaniko at nang pina-check up, may mali daw sa pagkaka-overhaul ko ng carburetor, kaya tumirik sila. Alam niyo mga boss, tumawag sa akin yung customer. Tapos inimbestigahan ko siya kung ano ginawa niya kasi nakakapagtaka. Mula Manila hanggang Subic, maganda yung andar. After nun, biglang pumangit yung andar. Kaya tinanong ko siya kung nagpagas ka ba. Sabi niya, oo. Sa Subic kasi mga boss, may nagsabi sa akin na customer, may ilang gas station, self-service. Pero majority pa rin, may mga attendant. Kaya lang dito, tinatanong ko yung customer kung sino ba yung nagkarga. Ayun ang hindi niya sa akin masagot. Kaya para matapos na yung usapan, sabi ko sa kanya, papalitan niya lang ng gas yan. Tapos, after niyang magliwaliw dyan sa probinsya, ibalik niya sa akin. Alam niyo mga boss, nung binalik niya sa akin yung sasakyan, ayun nga, wrong load ang nangyari sa kanya. Sabi ko nga, kung hindi siya ang nagkarga, may resibo naman yun na pwede niyang habulin yung gas station kung may pagkakamali yung attendant. Kaya lang mga boss, sa nakita ko, wala naman siyang sinisising tao, kaya nasa isip ko, siya yung nagkarga. Ang aral dito mga boss, tandaan nyo, maganda yung andar ng sasakyan nyo, umalis na kayo, nasa biyahe na kayo. Tapos nagkarga lang kayo ng gas, biglang sumama yung andar ng makina. O mag-isip kayo. Ibig sabihin, may problema doon sa ikinarga nyo na gasolina. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, isisisi nyo sa gasolina. Minsan kasi nagkakataon, after nyo magpakarga ng gas, bigla na lang nagluko yung makina. Pwede rin yun. Dito kasi sa nangyari sa customer, naikwento niya sa akin na biglang kumadyot-kadyot yung sasakyan niya tapos tumirik. Kaya maliwanag sa isip ko, parang nakargahan siguro ng maling gas yung sasakyan ng customer kaya kumadyot-kadyot. Tsaka ngayon biglang tumirik yung makina. Kaya dito mga boss, malaking bagay na pag nagpapagas up kayo, dapat i-check nyo rin kung tama ba yung gas na inilalagay dyan sa tangke nyo. At hindi lang yan isang beses kong naging experience mga boss. Mga ilang ulit din. Minsan, pag hindi kayo tumitingin sa pagpapakarga nyo, may magkakarga, nakargahan niya na ng 1 litro, bigla nakita niya, ay, mali yung nabulot ko. Ibabalik niya ngayon yun. Eh, ikaw, hindi ka naman kasi tumitingin. Lalagyan niya ngayon yung totoong gas na ilalagay sa tangke mo. Halimbawa, gasolina ka. Gasolina talaga na ilagay niya. Pero ang hindi mo alam, nahaluan na yun ng diesel ng 1 litro o 2 litro. Ganun. Ganun ang nangyayari sa mga nagiging experience ko eh. Bakit hindi mawala yung kadyot? Kaya sabi ko, palitan nga ng ng diesel yan, or kung gasolina, palitan nga ng gasolina yan. Ginaganon ko talaga. Biglang titino yung makina, mga boss. Oh, naku, doon ko lang malalaman na wrong load pala si customer. Tapos iisipin niya ngayon, nagpakarga ako, tama naman sa resibo. O, di ba? Pero ako mga boss, dahil nga sa matagal akong nagtrabaho sa gas station, nakikita ko yan at na-experience ko sa mga pop attendant na minsan nagkakamali talaga sila ng bunot na nakakargahan nga nila ng maling gas, minsan 1 litro, 2 litro, 3 litro, minsan full tank na nga eh, mali pala oh. Kaya ako nagmamadali yung customer at hindi pwedeng ibaba yung tangke, ipapasip-sip ko yan kung ayaw ng customer na ibaba yung tangke, ganun ang gagawin ko. Pero ang sisip-sip, ako po, kawawa naman yung pop attendant. Eh karamihan kasi sa mga tangke ngayon mga boss, yung mga gas tank, walang drain plug eh. Kasi nga, karamihan na rin sa gas tank ngayon, plastic na rin. Minsan nga pinagsabihan ko ng mga pop attendant namin na nagkakamali pa rin kayo samantalang bago kayo magkarga, ipapakita nyo naman sa customer yung ikakarga nyo na
kung diesel ba yan or gasoline, premium ba yan or unleaded. Pero pag magkakarga na sila mga boss, nagkakamali pa rin talaga sila ng bunot. Kaya kailangan pa rin talaga ng gabay ng customer. Maganda kasi yung lagi kayong alert. Uulitin ko lang mga boss na itong sinasabi ko, base yan sa mga naging experience ko. At tip ko na rin yan sa inyo para nga maging alerto na rin kayo. Huwag yung puro upo lang. Minsan-minsan lilingon-lingon ka rin. Dito naman tayo sa problemang throttle body na ayon kay customer, ginaya niya daw yung video ko, nilinis niya rin daw yung throttle body ng sasakyan niya. Kaya lang nang matapos niyang linisin yung throttle body niya, hindi na naging stable yung idle. Ganon din naman nangyayari sa akin minsan mga boss. After ko malinis yung throttle body, biglang yung minor niya mataas, tapos biglang bababa. Kumbaga hindi siya stable. Nangyayari talaga yan mga boss. Nagre-reset kasi yung ECU. Nawawala kasi yung learn idle niya. Kaya sa paglilis na ginagawa natin, nagbabago yung airflow niya. At doon mo na nga mararamdaman na yung idle niya hindi na siya stable. Bukod doon mga boss, yung chemical na ginamit nating panglinis, may natitira, kaya nagbabago yung idle. Pero kung wala namang sira dito sa throttle body mo or wala namang problema sa mga sensor, saglit lang yan, babalik din sa normal yung minor. Pero kung nag-aalala ka, ganito gawin mo. Simple idle relearn. Start mo lang yung makina. Huwag mong apakan ang gas. Tapos hayaan mo siyang naka-idle 5 hanggang 10 minutes. Tsaka mo switch off yung makina. Tapos start mo siya ulit. Pero sa akin mga boss, gaya nga ng sinabi ko, pag in-start ko yung makina, yaan ko na yun. Kung tataas baba siya, babalik din naman yun sa normal. Yan ay kung talagang wala namang sira itong sasakyan mo bago mo yan ginawa. Nakita nyo naman, di ba? Marami naman na akong nilinis na throttle body. Ganun lang, pagka-start ko, tumaas yung minor, hayaan ko lang siya dahan-dahan ng bababayan. Ngayon, kung nagtataas baba siya, ganun din, hintayin mo lang. Pipino rin ang andar niyan kapag tumagal. Kinakabahan kasi kayo na iniisip nyo na mali yung pagkakagawa nyo, kaya minsan natataranta kayo. Basta tandaan nyo mga boss, pag naglinis kayo ng throttle body, mas the best, tanggalin nyo na rin yung negative ng battery. Kasi minsan naglinis ako ng throttle body tapos hindi ko tinanggal yung negative ng battery. Ang nangyari, nag-check engine siya eh. Para hindi kayo mataranta, tanggalin nyo na lang yung negative ng battery. Pero kung sa palagay mo, magaling ka naman at iniisip mo na mali yung sinasabi ko dahil nga sa na-experience ko lang yan, ikaw nabasa mo, bukod doon, napakinggan mo pa sa mga chismis, tapos sasabihin mo mali yung ginagawa ko, di ikaw na yung magaling, problema ba yun? Sa akin kasi itong sinasabi ko, galing ito sa mga naging experience ko. Hindi galing sa experience mo. Alam niyo mga boss, kapag marunong ka nang maglinis ng throttle body mo, sana kung maaari, every 10 months, maganda, linisin mo yung throttle body mo para matipid sa gas, maganda yung hatak ng sasakyan. Bukod dun mga boss, wala ka pang pinoproblema pag nasa biyahe ka. Siyempre naman, updated ka rin sa spark plug mo, sa mass airflow sensor, sa solenoid valve, air filter, at higit sa lahat, yung langis ng makina. Pansinin nyo, pag nag-tune up ako, yan lang naman madalas kong ginagalaw. Kumbaga, minor na minor, basic na basic, at higit sa lahat, kayang-kaya nyo. Kaya nga pag pinagpagawa sa akin, nagugulat ako sa mga singilan ng mga gagawa eh. 30,000, 29,000. Meron pa Montero mga boss, kulang-kulang 100,000 sinisingil sa kanya sa EGR at intake manifold, etc. Ang laki no? Dahil nga sa hindi daw makahatak. Nung dinala sa akin, pinilitan ko lang ng fuel filter eh. Aba, humatak eh. Tuwan-tuwa yung customer eh. Ganon din yung high ace, EGR, intake manifold, etc. Kung ano-ano daw gagawin. Dahil nga sa hirap na daw humatak. Nung pinalitan ko ng fuel filter, tapos nilinis ko yung fuel line niya, nagpa-drain ako ng diesel, dahil nga sa pwedeng marumi lang yung diesel ito, kaya hirap kumatak. Aba, nung niroad test namin, okay na eh. Hindi pagsisinungaling yan mga boss. May mga video ako niyan. Kaya lang, mga matatagal na video na. Hindi ko naman sinasabi dito sa video na ang lahat na lang ng pinanggagalingan ng paghina ng hatak ay yung fuel filter or yung gas niya marumi, hindi ganoon. Ang ibig kong sabihin lang, magsimula muna tayo sa basic para naman si customer
hindi na palaki yung gastos, kundi nakatipid pa siya. Bukod doon, natulungan mo na siya, nakagawa ka pa ng mabuti sa harapan ng Diyos. Yun, nakarating na rin kami dito sa Good Taste. Tamang-tama, tanghalian. Mura daw kasi dito mga boss, tapos masarap pa yung pagkain. Kung makikita nyo personal yung mga lalagyanan nila, nako, hindi kayo malulugi. Malalaki yan mga boss. Kaya kung makikita nyo, sandok ang mga nakalagay. Hindi kutsara. Siyempre naman mga boss, number one kong in-order dyan yung bulalo. Ito kasi mga pinsan ko, madalas daw dito sila kumakain. Kaya dito ko sila niyaya. Ano to? Pansit? Ito? Dami pala nito mga to, no? Ito, gutom na tayo ah. Ito, nagluto yan. Adobo? Ayan, bulalo. Ito, chapsoy. Kung may kulang pa, Ano? nasa lechon pa lang ba? Grabe, may lechong kawali pa. Baka naman atakihin na ako niyan. Sabi ko, tama na yan. Puti sana kung yung mga lalagyanan nito, maliliit. Eh, lalaki ng lalagyanan yan, mga boss. Actually, hindi nga namin naubos yan eh. Kahit na ang ginawa namin, hinuli na namin i-order yung soft drinks para hindi nga kami agad mabusog. Kaya lang talagang marami yung per order dito ng pagkain. Eh dito pala mga boss, kapag kumain ka, hindi uso dito yung sila yung magte-take out. Kukuha ka sa kanila ng plastic. Ikaw ngayon yung magsasalin para may i-take out mo itong natira yung pagkain. Ayun mga boss, oh, kung makikita nyo, yung naka-bag, ayun yung tira namin na pagkain. Ayan, andyan na kasi yung soft drinks at yung iba pang in-order namin, andyan na, hindi namin naubos. Balik na ako sa mga tanong ng customer. Merong nagtanong kasi mga boss na kapag pinipihit niya daw yung manibela niya sagad, meron daw tumutunog. Kung ganito yung tunog niya mga boss at sinagad mo yung pagpihit ng manibela, tok 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 tok. Kadalasan nangyayari yan sa front wheel. Velocity yan mga boss, yung velocity joint niya, yung outer. Pwede nyo lang naman ang papalitan mo kung wala ka naman makitang kalog dito sa pang-ilalim mo. Ibig kong sabihin kung wala kang makitang sira sa pang-ilalim. At yung isa namang nagtanong, pag tumatakbo na daw siya ng 40 km at inapakan niya yung brake pedal, ramdam niya yung manibela para daw nagbabibrate. May video ako niyan mga boss. Ang ginawa ko, pinarepis ko lang yung rotor disc. Naging okay na yung sasakyan ni customer. Pero importante pa rin na check nyo pa rin yung brake pad, yung pang-ilalim niya, dapat wala siyang sira. Pag may sira, huwag nyo muna ipa-replace, masasayang lang yung pera nyo. Yung isa namang nag-chat sa akin, ang problema niya pag nasa biyahe siya, yung brake light niya sa dashboard, umiilaw-ilaw. Ang sabi ko, pwedeng kulang ng brake fluid o kaya naman hindi niya masyadong naibaba yung handbrake. Tandaan niyo mga boss itong sinasabi ko mga basic lang yan na dapat yung unang gawin. Kasi pag kay boy palit kayo napunta, syempre ang unang sasabihin yan, kailangan na palitan ng brake shoe, kailangan na palitan ng brake pad, mga ganun agad yung mga hatol. Kaya mas maganda, kayo na yung mag-check up. Hindi ko naman sinasabi lahat ng gagawa ganon. Sabi ko si Boy Palit lang. Kaya lang, hindi nyo maiiwasan, malusutan nyo man si Boy Palit, nandyan pa rin si Kuya Mando, si Kuya Rugas, o di ba? Dadalihin kayo niyan. Kaya nga karamihan na pupunta sa akin, may mga sumbong na customer eh. At pag nagsumbong naman si customer, hindi naman maiwasang hindi ko mai-broadcast. Kasi nga, sasabihin niya sa akin yung gustong gawin ng mekaniko, o kaya naman ipapakita niya yung job estimate. Eh ako naman mga boss, yung job estimate, iniingatan ko naman para wag lumabas yung pangalan nyo. Tapos sasabihin nyo pa sa akin, naninira ako. Pinaka-the best niyan, para wala kayong marinig, maging honest kayo sa customer. Para kahit saang pagawaan pupunta ang isang customer, wala siyang maikikwento. E di ikaw naman, magiging payapa na yung isip mo, hindi ka na masasaktan. Hindi ka na ngayon magko-comment sa akin ng mga masasama. Balik muna tayo dito sa isa pang nagtanong sa akin. Ito mga boss, napakasimple lang. Kayang-kaya nyo ito pag nangyari sa inyo. Kapag yung sasakyan nyo umaandar, di ba? Tapos pakiramdam nyo para bang yung kanang gulong nyo parang nagwiwigil siya. Parang tatalon-talon yung takbo nyo o kaya may kabig. Ang gawin nyo mga boss ganito. Kung maganda pa yung gulong nyo sa likuran, pagpalitin nyo lang yung nasa likurang gulong, ilipat nyo sa harapan. At syempre naman, sa mga ganyang problema, importante na ma-check nyo muna yung pang-ilalim nyo kung meron siyang kalog. Pag wala siyang kalog, okay.
pwede nyo gawin yung sinasabi ko. Pero kung may kalog, hindi pwede. Kailangan ipagawa nyo muna yung sira sa pangilalim. Alam nyo mga boss, yung ganyang problema, yung may kabig yung sasakyan mo pakanan or pakaliwa, o kaya naman may wiggle yung manibela mo. Kung marunong ka lang mag-check up ng pangilalim, hindi ka gagastos ng malaki. Minsan makukuha mo yun sa tire rotation lang. O kaya naman, minsan hindi lang balanse yung tire pressure mo sa gulong, kaya nagkakaroon ng kabig. Ayun mga boss yung lagi kong paalala sa inyo na basic lang na problema, pero minsan napapagastos kayo ng malaki. Basta lagi nyo tatandaan, pag nagwiwigil yung manibela nyo, itry nyo muna ipa-tire rotation kung wala namang sira sa pangilalim. At kung nawala yung wiggle, pwede nyo ipabalance yung gulong para mas i-steady ngayon yung manibela nyo. Kung may budget pa kayo, pwede ipa-wheel alignment nyo na rin. Sana lang mga boss dito sa mga sinasabi ko, nakakakuha kayo ng idea. Kasi nga mga boss, itong mga sinabi ko, based yan sa mga naging experience ko sa paggawa ng sasakyan at sa paghatol sa mga nagtatanong sa akin. Nasa awa at tulong naman ng Diyos, nagiging positibo naman yung sagot ko sa mga nagtatanong na customer. Alam niyo mga boss, meron akong tip sa inyo para iwas kayo sa mga aksidente, sa bangga, sa pagkasira ng sasakyan. Paglabas nyo ng bahay, manalangin kayo na sana maingatan kayo nang hindi kayo mapahamak. Ganun lang naman. Kahit na simpleng panalangin lang, sabihin nyo lang na, Ama naming nasa langit, uli na naman akong lalabas ng aming tahanan para maghanap buhay. Bahala ka na po sana sa pamilyang maiiwan ko. Ingatan mo po sana kami sa buong araw na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. O di ba? Simple lang. Di mo na kailangan pahabain pa yung panalangin mo dahil yung Diyos, alam niya na agad yung pangailangan ng tao at yung nasa mo, alam ng Diyos yun. At kung sa paglabas mo ng bahay mo, hindi ka na nakabalik dahil binawi na ng Diyos yung buhay mo, di maraming salamat sa Diyos dahil pahinga ka na. Waiting ka naman ngayon sa paghuhukom. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!